Sa ating day 3 ng Minivan North Loop episode, napuntahan na natin ang dulong munisipalidad ng Luzon, ang Apari. Ngayong episode na to, ang goal natin ay makabalik sa Valenzuela City sa abot ng ating makakaya. Kaya nga bang umakyat ng isang minivan sa hilagang dulo ng Pilipinas? Gaano katotoo na hindi kaya ng isang minivan na maglakbay ng malayuan na biyahe? Sa biyaheng ito, susubukan natin iakyat ang isang minivan na silakbay at ikutin ang hilagang Luzon ng Pilipinas. Balik na Manila. May pa lang. Time check, 9:38 p.m. Nag-stop over muna kami dito sa may Macdo sa Tugigaraw. Nasa Tugigaraw na kami. Diretso na tayo. Ang next destination natin is tatahakan natin sa Tiago, Tugigaraw. Wala akong idea dito sa lugar na ito ngayong gabi. Push natin ito na makabalik tayo ng Manila umaga. Sure yun. Valenzuela. Okay na. Rektahin na natin to para matapos na itong notebook natin. Condition ngayon ni Lakway, okay pa naman. Walang problema. Thanks God, wala tayong naging pagkiriya. Smooth ang biyahe. Maayos pa rin ang lahat. Pati aircon, cooling system. Ako, okay pa. Good na good pa. Na-charge na ulit. Let's go. Wala pa tayo yung ilaw. Kasi medyo gabi na. Pero, goods naman ang kalsada gabi. Maluwag naman. Biyahe na ulit tayo mga kabiyaheros. Update ko na lang kayo kung nasa na ulit kami mag-stop over ngayon gabi. Isa sa mga kahinaan ko sa pagbibiyahe, ang bumiyahe ng ganitong gabi. Dahil malabo na rin ang mga mata ko at nakasalamin na rin ako, mahina ang mga mata ko lalo na't pag nasisinagan ng mga ilaw ng sasakyan. Lalo na yung mga hindi nagbababa ng ilaw tulad ito. May ilaw naman ang kalsada pero naka-high beam sila. Ayaw man lang magbaba. Isa to sa mga pinaka-ayaw na ayaw kong nangyari at maranasan every time na bibiyahe sa gabi. Meron kami dalawang option para makababa ng Santiago Isabela. Pero may nagsabi sa akin na mas mainam na dumano lang kami ng Rojas Isabela at sa Rojas Bypass Road kaysa dumaan sa dati kong dinaanang ruta nung nag-North Loop ako gamit ang motor na dumaan ako sa Gabagan pababa ng Kawayan City, Isabela. Dito sa tinatahak naming daan ngayon, malimit lang na may nakakasalubong kami sa sasakyan, ilan-ilan lang. Mostly, bumibiyahe kami na wala kaming kasunod at wala kaming nakakasalubong. Kasamang palad pa, lahat ng memory card ko ay full storage na. Kaya wala na rin ako masyadong na-upload dito. Ang gamit ko na lang ngayon ay camera ng cellphone ni Commander. Pinayuhan rin ako ng kausap ko na tiyagain na lang ang Tugigaraw Santiago Road dahil maluwag ang kalsada pero may mga madadaanan daw kami mga ginagawang daan. Pero at least maluwag naman daw. Bakit nga ba sinubukan namin bumiyahe ng gabi? Dahil konti na lang natitirang oras namin at kailangan namin makabalik sa Valenzuela City at tumupad sa binigay sa amin na oras at araw ng leave at kailangan namin makabalik sa kanya-kanya naming trabaho.
Mas lalong lumalalim ang gabi, mas lalong nararamdaman ko ang pagod at antok sa buong katawan ko. Pero kailangan ko labanan. Lalo na't sa ganitong sitwasyon, kurbada ang daan at kaliwat kanan pagre-repair ng kalsada. Kaya kailangan alisto at dapat gising na gising ang sarili mo dahil konting pagkakamali mo maaaring mauwi sa hindi magandang resulta. Habang bumibiyahe kami, pakiramdam ko napakahaba ng gabing ito dahil ilang oras na rin namin tinatak ang kalsada ng Tugigaraw, Santiago Road. Sa mga oras na to, tanging ilaw lamang nilakbay at yung cat's eye na nakalagay sa kalsada ang tanging gabay lang namin. Isa pa sa nagpahirap sa amin, di lahat ng kalsadang dinadaanan namin ay may nakalagay na cat's eye sa kalsada. Kaya kakapay mo talaga sa biyaheng ito. Doon tayo dadaan to. Rojas Bypass. Hindi. Wala nagsasabi. Pitingin namin kasi malabas na tayo Santiago na. Kita ko yung Manila. Via Rojas Bypass daw. Kaya ng oras na tayo yan. One and a half. Kanina? Kanina? Ito nga. Ha? Ayun. Ito nga. Ikaw? Ikaw? Ikaw ba? Hindi mo nang makikita dyan. Sa part na to, maganda na ang kalsadang tinatahak namin. Di na kami nangangapa sa dilim dahil may mga street light at may mga ilaw na sa gitna ng kalsada. Nakaluwag-luwag na kami at nakahinga na rin kami. Ganun pa rin ang sitwasyon. Wala kami nakakasulubong na sasakyan at wala pa rin kaming kasunod na sasakyan sa likuran. Kasi text na yan. Salamat. Time check mga kaberos is 5:15 AM. Inabot na tayo dito ng umaga sa Nueva Vizcaya, Kalitlitan. Nakalabas tayo ng nakapasok tayo ng Isabela ng mga bandang
magto 12 at binakbak na lang natin, diniretso na natin yan. Nakalabas tayo ng mga pasado alas 2. Then pagkalagpas natin ng Isabela, pagkapasok naman natin ng Nueva Vizcaya, tuloy-tuloy diniretso ko na yung parang malapit kang manok ng Nueva Vizcaya. At least 3 oras kung mahigit binakbak yun, at dito na kami nag-stop over. Grabe, kinaya ni Lakbay yung ganung kalsada, ahonan, pababa, tas mga nakakasabay ng mga malalaking truck. Kahit papano is nakababa na tayo dun, pero challenging yun. Grabe. At least nasubukan natin ng isang minivan kung anong kakayahan, kung kaya bang umahon o bumaba. Sa akin mapapanood nyo dun sa video kung paano, gaano kahirap yung daan na yun. Kahit ako napasubo ako dun. Ngayon nag-stop over kami ngayon dito sa may Kalitlitan, Nueva Vizcaya, para ipahinga muna saglit si Lakbay at ako din. Ngayon tutumbukin na natin dito, palabas na ng Nueva Vizcaya, tapos sunod na Nueva Ecija. Hopefully makauwi tayo ng maaga, pero sa tingin ko mga 10 or 10 to 12 ng tanghali makakarating kami. Energy ko kanina bumaba, pero ngayon naka-recover na ako, medyo maliwanag na. Update ko na lang kayo mamaya kung nasaan na kami. Sige mga kaberos, kita na lang tayo mamaya. Sa biyaheng ito, nakaluwag-luwag na kami at nakahinga na kami ng maayos. Natapos na rin ang magdamarang kalbaryo sa likong-likong daan palabas ng Isabela at papasok naman ng Nueva Vizcaya. Pagkalipas ng 2 oras namin pag-stop over at pagpapahinga ni Lakbay, nagpasya na kami dumiretso na, at alam namin na ay panibago na naman kami haharapin na kalbaryo palabas ng Nueva Vizcaya at papasok ng Nueva Ecija. Ito na naman tayo mga kaberos, makapalaban na naman tayo sa sigsagang daan dito sa Nueva Vizcaya. Kung titingnan nyo sa mapa is puro kurbada, oh. Only twisties na naman. Diba? Tingnan nyo, grabe. Kakatapos ko lang niya, magdamag akong bumabakbak doon sa unahan ng Nueva Vizcaya, doon sa unang arko nila doon. Ito na naman, meron na naman. Pero diba, kita nyo naman, basic na basic lang. Nakadrive lang si Lakbay niyan. Hindi ako naka second gear diyan. Grabe. Ahonan pa yan ha mga kabiyaheros. Taas na naman. Halos pinuuyat ako sa twisties ito pagkalagpas lang ng
Grabe oh. Santa Fe na to. Ito na yung Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sa part ng video na to, dito kami natagalan na makababa ng Nueva Vizcaya. Dahil sa matatarik at pababang kalsada, samahan pa ng mga makakasalubungan namin at na makakasabayan naming mga lalaking truck. Mahilig ka sa bangking-bangkingan dito, sawa ka dito mga kabiyeros. Tapos may ano pa, may manok pa sa gitna. Sige yun. Ano na yan? Pusida, ayaw ko magpusida. Yawa. Ba't nagkakalat ang mga manok dito? Titinaw na yun. May yung mga manok dito sa Santa Fe. Nakakalat lang. Mantala sa Maynila, malang kilo ng manok. Ito na po mga kaberos, pila-pila. Follow the leader tayo ngayon ito. Mas ganito paahonan. Tingnan nyo, nakadrive lang si Lakbay. Pero kayang umahon, di ba? Matatawag mo ba na mahinang klase ang isang minivan? Surplus van. Surplus minivan. Kayang umahon sa ganito. Ako tiwala kasi ako sa kakayahan ng isang minivan. Kaya nga sinubukan natin na mag-i-north loop to si Lakbay para mapatunayan talaga na hindi talaga sirain ng isang minivan. Depende kasi sa builders o sa gumagamit ng minivan. Kung hindi ka maalaga sa isang sasakyan, ganun din ibibigay rin sa'yo, sakit ng ulo. Nabutan na tayo ng umaga dito na ganitong senaryo. Low truck. (5:37) ng umaga. Dito, umaga sumisikat ang araw. Ako, baka bukas pa tayo matapos dito. Pagka-traffic. Dahil lang makasingit dito yung motor. Dahil maliit lang yung daan. Naka double yellow lane yung marker dito sa kalsada. Alanganin din. Mahaba pa naman itong mga kabiyaheros. Grabe haba nito. Tapos mga nasa likuran ko pa mga malalaking sasakyan. Mga aso. Kasi mga may-ari niyan. Diyos mio, huwag niyo pakawalan yung mga aso niyo. May buhay din yan. Kita niyo nang haba. Para tayo may posisyon dito ngayon umaga. Bigay na lang yung mga malalaking sasakyan. Kakasubukan dito ng driving skill dito. Yung mga trailer. Bilib rin ako sa mga driver ng trailer kasi natatansya nila kung kakasya sila o hindi, kung makakatama sila o hindi. Never pa kasi ako nakapag-drive niya, pero mga close van yan. Nakapag-drive na tayo niyan. Pero itong mga trailer, yan, butterfly na tinatawag nila, close truck din. Nakapag-drive na rin tayo dyan. Uy, Suzuki Suzuki, baka naman. Jeepney yun. Suzuki Jimny yun Ay, Jeepney pala. Solid no, ganda.
Talaga isa pang pang-camping din yun. Kapatid ni ano yun, ng mga minivan. Sa tingin ko parang latest ata nila yun, di ba? Oo. Hustler, maganda. Master. Oo, isa rin. Isa Kasi rin. kotse yun eh. Oo. Gusto ko din. Hopefully, ano, biyayaan ulit tayo ng kapatid ni ano, ni Lakbay. Takasan na ng loob na lang eh. Oo. Man, oo, galing Diba? niya oh. Pag makabangga ka, ano na lang, goodbye. Sorry na lang, pero, di ba? Yan, gulo-gulo na. Cut mo na nga yun. Nakikita na ito. Makalipas ng isang oras na pakikipagbuno natin sa mahabang traffic, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasingit at makapag-overtake. Grabe twisties. Grabe. Mga nakasabayan natin ito, mga malalaking truck. Kahit papaano, mababait yung mga driver ng truck at pinagbigyan tayo na makalusot. Okay, itong oras pala, daanan pala dito yung mga truck. Yan, puro truck na naman uli. Mahirap magsubok dito, mag-overtaking dito. Hindi pwede na kung pagbibigyan ka ng mga driver ng truck na papasukin ka. Hanggang wala silang sign dito, huwag kang magsusubok na mag-overtake kasi wala, maalanganin ka dito dahil mali, talagang sobrang kipot. Parang saktuhan lang sa mga malalaking truck, pero kung malilit lang ang mga dumadaan dito, kakasya. So ito, kurbada uli, blind spot to eh. Hindi ka pwede basta-basta na kumanan ka dyan, gumilit ka dyan, maiipit ka dyan. Kaya mga kabiyas, every time sa ting dadaan kayo dito, kung gamit yung 4 wheels, kayo magsusubok na mag-overtaking. Kahit motor, hindi rin siya advisable na mag-overtake ka kung magsisenyas yung driver ng truck na palusutin ka. Pero pag ano, wag. Uy, grabe, lalim ng ano. Grabe. Kita nyo yung daan mga kabiyaheros. Puro halos truck ang dumadaan dito. Pero hindi na masyadong gano'ng kakurbado. Hindi katulad kanina. Medyo malalawak na yung ano, malalawak na yung kurbada niya.
Kaso daming blind spot. Kailangan ma-alerto ka. Sa motor walang problema to eh. Okay lang, dahil maliit lang. Pero pag 4 wheels ang dala mo, pag hindi mo natansya to, yari. Isang kwento ka na lang. Ano yun? Maligo? Ayan na. Balete Pass. Ito pa, Teresiya na to. Siya na. Malabas na tayo ngayon ng Nueva Vizcaya. Dito na tayo sa Nueva Ecija na. Ngayon sa kalsadang tinatahak namin, mas payapa na, kalmado, at malamig na ang simoy ng hangin. Samahan pa ng magandang view na sa harapan mo makikita mo ang kabuntukan ng Nueva Ecija. Mas pinabuti na lang namin at magdiretso ng biyahe. Dahil ang usapan namin, mag-almusal na lang kami pagkababa ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Bago kami pumasok ng Cabanatuan, Nueva Ecija, nagpasya na kaming ananghalian na dahil mahaba pang biyayang tatahakin namin.
Ayun na mga kabiyeros, natapos na natin ang 4 days challenge na ginawa natin DIY na Philippine North Loop Minivan Edition. At nakawi kami ng matiwasay at ligtas dito sa Valenzuela City. Napansin nyo naman sa last episode na halos wala na akong ginawang video na nagsasalita na ako kasi totally talaga na yung experience ko at yung pakiramdam ko nung araw na yun na pauwi na kami ay sobrang pagod na at yung puyat ko talaga sobra na. Kaya mostly ang mga video ko na lang ay tinapos ko na lang doon na lang na papasok na sa aming tahanan. Ngayon mga kabiyeros, pag-usapan natin ang total na kilometers na biniyahe natin sa ginawa natin North Loop. Ang total na inabot natin na kilometers na biyahe natin ay umabot siya ng 1,734 kilometers na nag-start tayo dito sa Valenzuela City hanggang makaakyat tayo ng Ilocos Region hanggang makarating tayo ng Cagayan, Apari, makababa tayo ng Isabela hanggang makarating tayo ng Nueva Vizcaya at pababa ng Nueva Ecija hanggang sa kabuuan ng buong Bulacan at makabalik dito sa Valenzuela City. Kung pag-uusapan ng fuel consumption ni Lakbay sa ginawa nating North Loop, ang total na inaabot niya ay 5,274 pesos. Bakit umabot lang siya ng 5,274 pesos na pinaggasolina natin sa buong biyahe natin? Dahil bago tayo umalis dito sa Valenzuela City, meron ng gasolina si Lakbay nun. Halos 3/4 siya ng fuel gauge niya. Kaya pansin nyo sa unang biyahe natin na nagpa-full tank na lang tayo sa bandang Pampanga na. Kasi maraming nagtatanong sa akin bakit ganun daw kababa. Parang di sila naniniwala na ganun lang ginastos namin. Kasi meron reserba na si Lakbay bago siya umalis dito sa Valenzuela at bago tayo bumiyahe nun. Ano nga ba ang ginastos natin sa ginawa natin na North Loop na Minivan Edition? Ang total na ginastos namin ay 17,574 pesos. Kasama na yung pag-stay namin sa Bigan City at yung pag-stay namin sa may Pagudpod. Kasama na rin yung mga ginastos namin sa pagkain. Mostly kasi ang kinain namin ay sa fast food lang. At yung iba kumain lang kami sa karinderya na hindi na namin na i-vlog. At yung ibang gastos na sa mga pagkain ng mga bata, biscuit, kaya gano'n siya umabot ng 17,000 mahigit. Halos sa 4 na biyahe natin nun, 2 beses lang kami nag-overnight stay lang. At sa buong biyahe na yun, tuloy-tuloy na. Kaya umabot siya ng total na 17,000 pesos mahigit. Actually kasi in-expect nga namin na mas malaki sana gagastusin namin dahil in-expect namin sa gasolina. Kaya lang siya umabot ng 17,000 kasi nung last na biyahe na natin na yung night 3 na, nagdire-diretso na tayo, hindi na kami overnight stay na, hindi na kami nag-hotel pa para makabalik lang na Metro Manila. Ayun lang yung mga hindi ko na naisama sa last video sa vlog natin dahil talagang totally talaga na yung pagod ko, yung antok ko na talaga, ramdam ko na sa buong katawan ko na mas kailangan na namin na umuwi na at least i-reserve ko na yung lakas ko at tumutok na sa kalsada para safe kami makabiyahe at makauwi at makabalik sa Valenzuela City. Isang magandang experience na naranasan ng mga anak ko. Mga kabiyeros, maraming salamat sa sumuportang tunay at nanood at sumubaybay sa ginawa natin na North Loop na Minivan Edition. Nais kong magpasalamat sa mga kaibigan na nandiyan pa rin na sumuporta pa rin sa mga video ko, sa mga ginagawa ko. At pasensya na rin sa na late ko na to na-upload kasi nahanap ko pa talaga at nire-revive ko yung ibang ginawa namin video. Wala talaga, nag-corrupt na talaga. Kung ito na lang yung napanood nyo na lang ng mga last part, ayun na lang hanggang doon na talaga nakayanan talaga
Halos lahat ng mga video namin, yung iba nag-corrupt na dahil sa SD card. Yun na talaga. Uli, magpasalamat sa BMX Buhay Minivan Exclusive members at family na isa tayo sa pinalad na maging miyembro at tinanggap tayo sa ginawang grupo ni Mayor TV. Maraming salamat Mayor TV at na-picture nyo yung ginawa naming biyahe na North Loop. Muli mga kaberos, nagpapasalamat muli ako sa inyo. Naway, suportan nyo pa rin ako sa ginagawa kong biyahe. At muli, ako nga pala si Rex TV, ang official na kabiyaheros ninyo. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na biyahe natin na kasama si Lakbay. Maraming salamat sa suportang tunay. God bless at thank you. Dito ko natatapusin itong video na to. Maraming salamat po.